Luno, so ngayon, no, dito sa Deuteronomy chapter 32 verse 5, no, sinasabi dito no na ang utos ng ating Panginoon no, na ang babae ay di dapat magsuot ng mga damit ng panglalaki. At ang mga lalaki rin ay di dapat magsuot ng mga damit na pambabae. Kasi ang ganitong mga gawain, kinamumuhian ito ng ating Panginoong Diyos. No? Pero lagi niyong tatandaan, dahil nga sa lack of knowledge yung mga tao or sa kawalan talaga no, ng kaalaman patungkol sa mga utos ng ating Panginoon dito sa mundong ito, maraming mga tao ang gumagawa dito na akala nila is wala lang, normal lang, ginagawa pa nilang katatawanan. Pero hindi nila alam na dito, ang sinasabi dito na ang taong gumagawa nito, kinamumuhian ng ating Panginoon. Hindi lang sa may mga tao lang no, na gumagawa nito, kundi yung mga tao rin nagiging mga bakla at saka tumboy. No, binabago nila kung ano man yung ginawa ng Diyos. Kaya ganito ka pasaway ang mga tao dito sa ating mundo kung paano nila no na nilapastangan ang salita ng ating Panginoon, kung paano nila ini-ignore ang mga utos ng Panginoon, kung paano rin nila hindi pinapansin ang mga sugat na nasa kanila na inaakala nila na wala lang at sinabi nila no na wala to, baliwala ito, okay lang ito, kahit na yung sugat na yan ay naghahatid sa kanila o magdadala sa kanila sa kapahamakan or kamatayan. Yung sugat na yan, yun yung cause ng bawat tao dahil sa pag-i-ignore sa mga kasalanan na hindi alam ng mga tao na ganito palang mga gawain ay kasalanan. Tingnan mo, yung mga bakla, mga tumboy, nagsusuot na rin ito. Marami ring mga taong content creator, mga tao kahit hindi content, kahit sino nagsusuot ng mga ganyan na kinamumuhian ng Panginoon. Pag sinabi nito na kinamumuhian ng Panginoon, maniwala kayo sa akin. Ang kabayaran niyan talaga, kaparusahan sa mga taong sumusuway sa kalooban ng ating Panginoon. Ginawa ng Diyos ang tao, babae at lalaki lamang. Pero sumubra, naging may bakla at may tumboy. Isipin nyo, sa ganitong paraan lamang no, na pinagbabawal ng Panginoon ng tao na magsuot. Ang mga babae magsuot ng mga lalaki, pinagbabawalan, the same din sa lalaki na magsuot ng mga pambabae. Kinamumuhian ng Panginoon, how much more kung babaguhin ng tao yung sarili nila. Ang mga lalaki gustong maging babae at ang mga babae gusto rin maging lalaki. How much more kung gaano kalaking kasalanan ang ganitong mga gawain. Ito mga bagay na ito, more than death. Ito. Sobra pa ito sa kamatayan ang kaparusahan na patutunguhan ng bawat tao na gagawa sa mga ganitong kalapastangan no, na kinamumuhian ng ating Panginoon. Marami yan dito. Maraming mga personalidad, no, mga showbiz personality, na mga bakla at saka mga tumboy. Dahil dito, maraming mga tao rin no, na nainganyo, naglantad sa kanilang sarili, na nagiging bakla at tumboy. Kasi akala nila baliwala lang. O okay lang yan kasi bakla nga si Kuan ganito. Marami ring mga tao mangmang at hangal no, na may mga kanta na mga ganito, kanta at mga movie na ganito ganyan no, na okay lang daw maging ganyan. Importante daw wala kang ginagawang masama. Basta wala kang tinatapakang tao, wala kang tinatapakang tao, pero yung kautusan ng ating Panginoon, yun yung tinatapakan mo. Tingnan mo kung gaano ka mas malala pa ang pait na sasapitin mo pagdating ng araw. Dahil sa ginawa mo no, na baliwalain ang utos ng ating Panginoon. Magsuot ka lang ng pandamit na pambabae kung ikaw ay lalaki, kinamumuhian ka na ng Panginoon. How much more kung nagiging bakla ka or tumboy. Ginawa ng Diyos ang tao, babae at lalaki lamang. At ang lalaki ginawa para sa babae. At ang babae ginawa para sa lalaki. At silang dalawa magiging isa, pero binago ito ni Satanas. At dinagdagan niya ng tumboy at bakla. At ganitong paraan ang tao hindi nalalayo sa kamatayan. Lagi nyo tatandaan yan. No? Huwag nyo baliwalain ito ang kautusan ng ating Panginoon. Hindi lang gumagawa niyan, kundi gumagawa din ng mga immoralidad, lalaki sa lalaki, babae sa babae.
No much more ganitong kasalanan kung paano pinapainit masyado ng mga taong ito ang kasalanan. Habang lalong pinapainit nyo or pinaliyab nyo yung mga kasalanan nyo na patuloy nyo sinusubukan ng Panginoon, habang lalong ginagawa nyo to, lalo rin ihigpit ang parusa na ipapataw sa bawat tao na gumagawa nito o sa inyo na gumagawa nito. Kaya buksan mo ang iyong isip. Basahin nyo ito, huwag nyo itong ignore. Ang mali din sa mga simbahan, mali rin sa mga simbahan na hindi nila sinasabi talaga ang katotohanan na itong mga leader na ito, mga pastor, pari o ganito, responsibility talaga nila yung sabihin ang katotohanan. Pero nga lahat sila ay lumayo sa katotohanan for the sake of money and fame. Gusto nila sumikat, gusto nilang maging kilala, gusto nila ang lahat ng sasabihin nila magaganda po, lahat. Hindi nila gustong sasabihin ang katotohanan patungkol sa Panginoon, patungkol sa katotohanan sa salita ng Diyos. Binabaliwala nila ito at hindi nila ito sinasabi kasi nga mas pinipili nila yung papuri na galing sa mga tao. Na maganda to si pastor, ganito, ganyan, maganda magpan. Pero yung hindi nila alam na may mas katotohanan pa na hindi nila sinasabi. Kasi nga, kung sasabihin nila ang buong katotohanan na ganito, ganyan, matatakot yan sila. Mawala ng member. Mawawala yung mga membro nila. Kaya, mas pinipili nilang ilihim ang pinakakatotohanan pa. Oo, maraming masasabi sila na mga ganito, ganyan, pero may mas may malalim pa na katotohanan na mas importante ba na dapat malaman ng tao. Kahit nga sila mismo, alam nila na ang kanilang mga member ay nandyan. Mga nangangalunya, magnanakaw, lahat ng uri na binanggit ng kasalanan, ginagawa yan ng mga member. Yung iba rin mga member nila is pumapasok dyan dahil lang sa mga babae. Yung iba rin mga babae dahil lang sa mga lalaki. Ganyan. Hindi rin sinasabi. No? So ito, mas dapat itong matutunan kasi ngayon sa panahon natin, ngayon sa henerasyon natin ngayon, dumadami ang mga taong lumalayo sa Panginoon. Dumadami. Lalo na mga bakla at saka tumboy, dumarami na rin. At nahahawa rin nila yung mga kabataan, yung mga kabataan na hindi pa talaga masyadong mulat. Nagagaya na rin sa kanila. No? Lagi niyong tatandaan, yung mga tumboy, may karelasyon ng mga babae. Ganon din ang mga lalaki, may karelasyon ng mga lalaki. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, lagi niyong tatandaan at sinasabi dito sa kasulatan, nor men sex with men shall enter the kingdom of heaven. Or ganon din ganon din sa mga babae. Walang mga bisexual, LGBTQ, or homosexual o sino pa man yan, na mga ganyan, na makakapasok talaga sa kaharian ng langit. Ang nandoon sa kaharian ng Diyos, mga tao banal. Pero ganitong klaseng mga gawain, hindi ito banal, kalapastangan po ito, gawa po ito sa laman. Kung ang isang tao namumuhay sa laman, mamamatay siya sa laman. Kaya buksan niyo po yung isipan niyo na walang tao na gumagawa ng ganitong klaseng karumihan na makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga gumagawa niya ng mga lalaki sa lalaki, babae sa mga babae, mas masahol pa talaga kayo sa mga hayop. Isipin niyo yung hayop. Nakakita ka dyan na lalaki sa lalaki at babae sa babae? No. Pero ginagawa niyo yun, so mas marumi pa kayo. Mas masahol pa kayo sa hayop. Kasi yung hayop hindi nag-iisip niyan pero kayo nag-iisip niyan Yung mga hayop hindi gumagawa niyan pero kayo gumagawa niyan. Anong matinding kaparusahan ng ipapataw sa inyo niyan pagdating ng araw? Wala talaga. Ginawa nyo lang yung sarili nyo na panggatong pagdating ng panahon sa kaparusahan sa impyerno. Kung hindi kayo magmulat ngayon, kung hindi nyo pagsisihan ang ganitong klaseng karumihan, ganitong klaseng kasamaan, hindi malayo na ang mangyayari sa mga tao gumagawa nito sa impyerno talaga patungo. So buksan nyo po yung mata nyo kasi babala na po yan dito sa Biblia. Even sa Testament, New Testament. Ni Apostol Pablo at saka dito sa may Revelation.
na ang kabayaran sa mga ganitong klaseng homosexual, bisexual, sex men with men, sex with men, women sex with women, the same sex, shall not enter the kingdom of heaven. Pero open sila sa kingdom of hell. Diretso yan, maniwala ka sa akin, ganyang klaseng karumihan. Kaya, ipagpalit niyo yung buhay niyo sa walang kakwenta-kwentang pagnanasa ng laman. Marami yan dito ngayon sa atin, sa paligid. Kaya ito mga leader, karapatan niyo yan na pagsabi ng katotohanan. Huwag kayong matakot na sabihin ng katotohanan dahil takot kayo sa member. Dahil gusto niyo magkaroon ng maraming pera. Hindi naman yan para sa inyo yung mga tithes and offering yan eh. Para yan sa Diyos. Binubulsan nyo, ninanakaw nyo. Paano nyo sasabihin ng katotohanan kung ganyan na lang ganyan? So ganito ang mangyayari sa atin. No? So hanggang dito na lang. No? Maraming salamat and God bless you. Amen.